Ang kaya ng isipan ng tao na maisip at paniwalaan, ay kaya rin nitong makamit. Isipin mo kung mayroong isang napakagaling, napakasekretong aral, na kapag talagang inilapat mo, mababago mo ang iyong buhay mula sa pagkatakot sa kakulangan ng pera, sa kawalan ng katiyakan, tungo sa isang buhay na puno ng kayamanan, respeto, at kalayaan sa pananalapi. Parang isang sikretong nakabaon sa isang lumang aklat, na natuklasan mo lang ng aksidente. Nakaramdam ka na ba na kahit gaano ka pakasipag, mayroong isang bagay na pumipigil sa iyo upang umunlad? Na sinasabi ng lahat na magsipag ka, magtiwala ka, pero nananatili ka pa rin sa parehong sitwasyon. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano ginawa ni Hill, isang lalaking isinilang na mahirap, isang batang ulila sa ina, na naranasan ang hirap, natuto, nagsaliksik, nagkamali, pero nagtagumpay din, at kung paano mo magagamit ang pinagbabawal na aral na nasa Biblia at kay Hill upang baguhin ang iyong realidad. Napansin mo na ba kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng pag-aalinlangan upang sirain ang mga pangarap bago pa man ito maisilang? Ilang mga oportunidad na ang dumaan sa iyong harapan at pinalagpas mo dahil sa labis na pag-isip, pagsusuri ng mga benepisyo at disbentaha, paghihintay sa perpektong panahon na hindi naman dumarating. Dito papasok ang isa sa mga pinakamakapangyarihang sikreto ni Napoleon Hill, ang pagsasama ng mastermind sa kakayahang gumawa ng mabilis at matatag na desisyon. Kapag napapaligiran ka ng mga taong may isang pananaw na nakahanay sa iyong mga mithiin, nabubuo ang isang di nakikitang puwersa na kayang magparami ng mga resulta. Hindi lang ito tungkol sa pagkakaroon ng mga kaibigan o kasamahan, kundi ang pagbuo ng isang grupo kung saan ang bawat isa ay nag-aambag ng kanilang kaalaman, enerhiya, at pananampalataya na nagpapalakas ng inyong mga pagkakataong magtagumpay. Ngayon, huminto ka saglit at magmuni-muni. Ilang beses mo na bang nakita ang iyong sarili na nag-iisa, nakikipaglaban sa iyong sariling mga iniisip, walang sinuman upang maibahagi ang mga ideya o hatiin ang bigat ng mga paghihirap? Ang pagiging nag-iisa sa proseso ay maaaring nakakasuffocate, kaya naman ang mastermind ay nagiging napakahalaga. Sinasabog nito ang ikot na iyon na nagpapahintulot sa iyo na sumulong ng may higit na kalinawan, lakas, at tiwala. Isipin mo, halimbawa, ang isang empleyadong hindi kontento sa kanyang trabaho, mababa ang sahod, at walang pag-asa sa pag-unlad. Mag-isa, maaari siyang mangarap na baguhin ang kanyang buhay, ngunit ang takot ang pumipigil sa kanya. Ngunit kapag siya ay sumama sa 2 o 3 kaibigan na gustong magnegosyo, nagsisimula silang magkasama ng isang maliit na bagay, marahil isang online shop, isang serbisyo sa barangay, at biglang ang sama-samang enerhiya ay nagbibigay ng lakas ng loob upang sumulong. Iyan ang kapangyarihan ng mastermind sa aksyon. Ngunit walang silbi ang pagtitipon ng mga tao sa paligid ng isang layunin kung ang pag-aalinlangan ay patuloy na hawak ang iyong buhay. Ang pag-aalinlangan ay parang isang di nakikitang kadena na nakakagapos sa iyong mga paa, habang ang mundo sa paligid ay mabilis na tumatakbo. Ipinakita ito ni Hill sa kanyang sariling buhay. Noong siya ay 25 taong gulang pa lamang, isang reporter pa lamang, natanggap niya kay Andrew Carnegie ang isang hamon na lubos na magbabago ng kanyang tadhana. Ang italaga ang 20 taon ng kanyang buhay sa pag-aaral sa mga pinakamatagumpay na tao noon, kunin sa kanila ang mga sikreto ng kayamanan at tagumpay, at pagkatapos ay ibahagi sa mundo. Binigyan siya ni Carnegie ng 1 minuto lamang upang magpasya. Isipin mo, isang batang mahirap, nasa harapan ng isa sa pinakamayaman at pinakamaimpluwensyang tao sa mundo, pinipilit na gumawa ng isang desisyon na maaaring magtakda ng kanyang buong kinabukasan. Maaaring nag-alinlangan si Hill, humingi ng oras, nag-isip na makipag-usap sa pamilya, ngunit hindi. Sinabi niyang, at ang na yon ay nagbago ng kanyang kwento magpakailanman. Isipin mo ang tensyon, ang kaba, ang takot sa hindi alam, ngunit pati na rin ang pakiramdam ng pagkakataong makuha ang pinakamalaking oportunidad sa kanyang buhay. At ilang beses mo na bang nagkaroon ng pagkakataon na sabihin ang sa isang bagay na maaaring baguhin ang iyong realidad, pero umatras ka? Ilang beses mo na bang naisip na hindi pa ito ang tamang panahon, at nakita mo na ang buhay ay patuloy na ganoon din, walang pag-unlad? Sa estadistika, karamihan sa mga tao ay nagpapaliban sa mahahalagang desisyon, naniniwalang sa isang hindi tiyak na hinaharap ay mararamdaman nilang mas handa na sila, ngunit ang katotohanan ay ang sandaling iyon ay hindi na dumarating. Ipinakikita ng mga pag-aaral sa psikolohiya na ang patuloy na pagpapaliban ay nagpapataas ng antas ng pagkabalisa, lumilikha ng pagsisisi, at nagpapahina sa pagpapahalaga sa sarili.
Ang bawat desisyong hindi nagawa ay isang tahimik na paalala na hindi mo pinagkatiwalaan ang iyong sarili. Sa kabilang banda, kapag mabilis kang nagdedesisyon, ang isipan ay nakakahanap ng mga paraan upang bigyang katwiran at suportahan ang desisyon na iyon. Para bang ang buong sansinukob ay nagsisimulang gumalaw sa iyong direksyon. Isipin ang isang taong may utang na sa halip na magpaliban, ay nagdesisyon ngayong umupo, ayusin ang kanyang mga utang, bawasan ang mga hindi kinakailangang gastos, at humanap ng bagong pinagkukunan ng kita. Ang desisyon na ito, kahit gaano pa ito kasimple, ay lumilikha na ng bagong enerhiya. Walang espasyo para sa pag-aalinlangan, mayroon lamang aksyon. At ang aksyon na ito, kapag pinalakas ng puwersa ng isang mastermind, ay lubos na makapagbabago ng takbo ng isang buhay. Ang pinagbabawal na sikreto dito ay hindi lamang ang paniniwala na ang lahat ay gaganda, kundi ang pagkilos na parang nalutas na ito. Ang pagsama sa mga taong hihilahin ka pasulong at hindi pabalik, at ang pagsasanay ng iyong isipan upang pumili ng mabilis. Dahil ang bawat segundo ng pag-aalinlangan ay isang karagdagang ladrilyo sa pader na naghihiwalay sa iyo sa buhay na iyong ninanais. Naunawaan ito ni Napoleon Hill ng maaga, kaya naman hanggang ngayon, ang kanyang kwento ay nagbibigay inspirasyon sa milyon-milyon. Hindi dahil siya ay ipinanganak na mayaman, ngunit dahil siya ay naglakas loob na sabihin ang karamihan ay mag-aalinlangan. At marahil ito ang tanong na kailangan mong itanong sa iyong sarili ngayon, ilang iisipa ang iyong pinapalampas sa iyong buhay. Ang aktibong pananampalataya at ang positibong pag-isip ay dalawang haligi na itinuturing ni Napoleon Hill na kailangan upang baguhin ang anumang ideya tungo sa katotohanan. Karamihan sa mga tao ay iniugnay lamang ang pananampalataya sa isang relihiyosong konsepto, ngunit si Hill ay nagsalita ng isang praktikal na pananampalataya, isang matatag na paniniwala na ang bagay na iyong ninanais ay nasa daan na, kahit na ang iyong mga mata ay wala pang nakikitang konkreto. At dito pumapasok ang unang malaking dilema, ilang beses mo na bang pinagdudahan ang iyong sarili bago pa man subukan? Ilang beses na, sa harap ng isang proyekto, naisip mo na hindi ito magtatagumpay dahil wala kang sapat na pera, koneksyon, o karanasan. Ang ganitong uri ng negatibong pag-isip ay parang lason, ito ay pumipigil, sumisira, at lumilikha ng mga di nakikitang hadlang na nagpapalala sa buhay kaysa sa dapat sana. Ang aktibong pananampalataya ay gumagana bilang isang utos na ibinibigay mo sa iyong isipan, mayroon na ako nito, ito ay mangyayari, wala akong mapapanghinaan. At kapag ang ganitong uri ng paniniwala ay nanatili, ang utak ay nagsisimulang gumana para sa iyo. Pinatutunayan ito ng modernong agham, ang mga pananaliksik sa positibong sikolohiya ay nagpapakita na ang mga taong nagtataglay ng optimistikong pag-isip ay may mas malaking kakayahang bumangon mula sa mga pagsubok, mas matagumpay sa trabaho, at mas malusog pa. Ibig sabihin, ang paniniwala at positibong pag-isip ay hindi isang ilusyon, ito ay isang praktikal na estratehiya upang madagdagan ang iyong tunay na pagkakataong manalo. Isang makapangyarihang halimbawa ay ang mga taong nagpasyang kumilos sa kabila ng takot. Isipin ang mga taong nangangarap na magbukas ng negosyo, ngunit nagigising araw-araw na sinasabi sa sarili, hindi ako marunong magbenta, walang bibili sa akin, mababigo ako. Ang panloob na diyalogong ito ay pumapatay sa pangarap bago pa man ito maisilang. Ngayon isipin ang parehong tao na inuulit araw-araw, ang aking negosyo ay umuunlad, kailangan ng mga tao ang aking inaalok, kaya ko ito. Ang pagbabagong ito ay hindi inaalis ang mga hamon, ngunit lumilikha ng lakas ng loob upang gawin ang unang hakbang, at sa paggalaw na ito ay magsisimulang bumukas ang mga pinto. Naranasan ito ni Napoleon Hill ng matindi. Sa kanyang karera, hinarap niya ang maraming paghihirap sa pananalapi at nakita niya ang kanyang pamilya na dumaranas ng matinding paghihirap. Sa isa sa mga madilim na panahong ito, nang tila wala ng tama, sinabi niya na naranasan niya ang tinatawag niyang ang pagdalaw ng isang panloob na tinig. Isang bagay na kanyang binigyang kahulugan bilang isang tawag upang patuloy na maniwala sa kanyang misyon na dalhin sa mundo ang mga prinsipyo ng tagumpay. Maaaring sumuko na siya, bumigay sa pagkabangkarote at pagkabigo, ngunit pinili niyang pakainin ang kanyang pananampalataya na ang lahat ng iyon ay may mas malaking layunin. Ang pagpipiliang ito ay hindi lamang nagpanibago ng kanyang lakas, ngunit pinanatili rin siya sa tamang landas hanggang sa matapos ang mga akdang nakaapekto sa milyon-milyong tao. Ang pangyayaring ito ay nagdudulot ng isang damdamin ng pakikiramay, imposibleng hindi isipin ang sarili sa kalagayan ng isang lalaking may pamilya na dapat buhayin, halos walang pera, at ang kanyang paniniwala lamang ang kanyang gabay. At dito pumapasok ang isang nakakabahalang tanong,
Ilan sa atin ang nagpapatay na ng isang pangarap dahil wala tayong aktibong pananampalataya? Ilan na ang nasisiyahan na lamang sa kaunti dahil hindi sila naniniwalang maaari nilang makamit ang higit pa? Ang karamihan. Sa estadistika, mahigit 70% ng mga tao sa mga pananaliksik tungkol sa karera ay umamin na hindi sila kontento sa kanilang trabaho, ngunit nananatili sila dahil hindi sila naniniwalang maaari nilang makamit ang mas mainam. Kung gusto mong ilapat ang aral na ito ngayon, ang hamon ay simple at sabay na makapangyarihan. Sa susunod na 7 araw, simulan ang iyong araw sa pagpapahayag ng malakas ng isang positibong pahayag tungkol sa bagay na nais mong makamit. Hindi na kailangan ng isang napakalaking bagay agad. Maaaring may kontrol ako sa aking pananalapi, nararapat akong umunlad, o nakakakita ako ng mga oportunidad araw-araw. Ulitin ito sa umaga at gabi, at obserbahan kung paano, unti-unti, ang iyong isipan ay magsisimulang maghanap ng mga katibayan upang gawing totoo ito. Ganito kung paano ang aktibong pananampalataya ay nagiging higit pa sa isang simpleng paniniwala at nagiging gasolina para sa pagkilos. Ito ang aral na itinuturing ng marami na pinagbabawal, ang paniniwala sa isang bagay na wala pa, ang pagpapahayag ng tagumpay bago pa man ang labanan, ang pagkilos na parabang natanggap mo na ang gantimpala. Ngunit ito mismo ang sikretong naghihiwalay sa mga taong nabubuhay na natatali sa mga pag-aalinlangan at sa mga nagtatayo ng pambihirang buhay. Ang pagtitiyaga ay ang punto na naghihiwalay sa mga nananaginip lamang at sa mga talagang nagpapalit ng panaginip tungo sa katotohanan. Ilang beses mo na bang sinimulan ang isang bagay na may sigasig, ngunit sa unang paghihirap ay naisip mong sumuko? Ito ang pattern ng karamihan sa mga tao, panimulang sigasig, pagkadismaya sa unang hadlang, at pagsuko pagkatapos. Sinabi ni Napoleon Hill na ang pagtitiyaga ay isa sa pinakamahalagang katangian ng isang tao, dahil ito mismo ang nag-ugit sa isipan upang patuloy na sumulong kapag tila lahat ay laban sa iyo. At narito ang isang matigas na katotohanan, kung hindi mo matututunang labanan ang mga pagkahulog, hindi mo makikita ang bunga ng iyong pagsisikap. Isipin ang isang taong nalulubog sa utang. Nagdesisyon siyang ayusin ang kanyang buhay pinansyal, ngunit may mga suliraning biglang sumusulpot, isang di inaasahang bayarin, isang pagtanggi ng kredito, isang kaibigan na tumatawa sa pagtatangka. Sa sandaling ito, karamihan ay nag-iisip na wala na, hindi ko kaya, at babalik sa ikot ng utang. Ang taong matiyaga ay naintindihan na ang mga hadlang na ito ay bahagi lamang ng daan at patuloy na sumusulong, nag-aayos. Natututo, nagkokorek, ngunit hindi sumusuko. Si Thomas Edison, na nakapanayam ni Hill, ay isang mahusay na halimbawa ng katotohanang ito. Si Edison ay nabigo ng libu-libong beses sa pagtatangkang lumikha ng bombilya, ngunit sinabi niya na ang bawat pagkabigo ay isa lamang hakbang sa tamang direksyon, isang paraan upang malaman kung paano hindi dapat gawin. Kung siya ay sumuko sa unang 100 pagtatangka, malamang na hindi niya binago ang takbo ng kasaysayan. Ang pagtitiyaga na ito ang naghihiwalay sa mga nagmarka sa mga henerasyon sa mga nawala sa pagiging hindi kilala. Naranasan ito ni Hill sa kanyang sariling karanasan. Inilaan niya ang mahigit 20 taon sa pakikipanayam at pag-aaral sa halos 16,000 tao upang maghanap ng formula ng tagumpay. Sa prosesong ito, hinarap niya ang matitinding kritisismo, mga paghihirap sa pananalapi, at mga sandali ng lubos na pagkadismaya. Nagkaroon ng mga panahon na halos wala siyang wala, ngunit sa halip na sumuko, patuloy siyang sumulat, nagsaliksik, at bumuo ng kanyang mga prinsipyo. Ang resulta ng pagtitiis na ito ay ang paglalathala ng mga akda na hanggang ngayon ay nakakaimpluwensya sa milyon-milyon sa buong mundo. Ang bahaging ito ng kanyang kwento ay nagdudulot ng pinaghalong paghanga at awa. Isipin ang isang lalaking maaaring sumuko na sa harap ng kahirapan, ngunit pinili niyang magpatuloy dahil naniniwala siya sa kanyang misyon. At ikaw, ilang beses mo na bang tinalikuran ang isang mahalagang bagay dahil naramdaman mong napakatagal na itong magbunga? Ipinakikita ng mga pananaliksik na ang utak ng tao ay may posibilidad na bigyan ng mas mataas na halaga ang mga agarang gantimpala at mababa ang halaga ng mga gantimpala sa pamatagalan. Kaya pala napakaraming tao ang sumusuko sa pagdadayet sa mga unang linggo o sa isang proyekto pagkatapos ng unang pagkabigo. Ngunit ang pagpupursigi ay nagre-reprogram sa isipan para labanan ang likas na tendensyang ito, ginagawa nitong posible na makamit ang mga mukhang imposibleng mitiin. Ang emosyonal na katatagan ay mahalaga rin sa prosesong ito. Kailangang gawing aral ang bawat pagbagsak, bawat pagkukulang ay maging gasolina para sumubok muli.
Tanungin ang sarili, paano kung ang bawat hindi na natanggap mo ay isang baitang lamang patungo sa na magbabago ng iyong buhay? Ilang pinto ang hindi mo binuksan dahil naniniwala kang hindi na ito mabubuksan? Malinaw ang aral, hindi ginagarantiyahan ng pagpupursigi na madali ang landas, ngunit tinitiyak nitong magkakaroon ka ng lakas para magpatuloy hanggang sa marating mo ang iyong destinasyon. At kapag sinamahan ng katatagan, nagiging guro ang mga hadlang, karanasan ang mga pagkukulang, at ang mga paghihirap ay nagiging mga nakatagong oportunidad. Marahil ang kulang sa iyong buhay ngayon ay hindi na talento o swerte, kundi ang tapang na magpursigi pa ng kaunti kapag tila gumuho na ang lahat. Ang pagkakaroon ng malinaw na layunin ay parang pagsindi ng ilaw sa gitna ng kadiliman. Kung wala ito, anumang daan ay tila katanggap-tanggap, ngunit sa parehong panahon ay wala namang patutunguhan. Ilang tao ang kilala mo na nagsusumikap araw-araw, ngunit nakakaramdam ng matinding kawalan kapag nakauwi na. Nababayaran man nila ang kanilang mga utang, sa kalooban ay nadarama nilang sinasayang nila ang kanilang buhay. Iyan ang bigat ng kawalan ng tiyak na layunin. Nilinaw ni Napoleon Hill na ang tunay na kayamanan ay hindi lamang ang pag-ipon ng pera, kundi ang paggamit ng bawat kilos para sa isang mas mataas na layunin. Isang bagay na magbibigay kahulugan sa pagsisikap at magdudulot ng epekto hindi lamang sa iyo, kundi pati na rin sa lahat ng nasa paligid mo. Maraming tao ang nagkakamali sa paniniwalang ang layunin ay isang bagay na napakadakila, na para lamang sa mga henyo o milyonaryo. Ngunit sa totoo lang, ang layunin ay maaaring simple, tulungan ang pamilya na magkaroon ng disenteng buhay, pagandahin ang komunidad kung saan ka nakatira, o lumikha ng isang bagay na malulutas ang isang tunay na pangangailangan ng mga tao. Kapag ang pera ay hindi na ang hangganan at naging isang kasangkapan lamang upang matupad ang layuning ito ay dumadaloy ng iba. At narito ang isang nakakadismaya na katotohanan. Ilang beses mo na naitanong sa iyong sarili kung ano ba talaga ang dahilan ng iyong pagkabuhay? Nagigising ka ba ng may motibasyon o dahil kailangan mong magbayad ng mga bill? Kung ang iyong buhay ay puro kaligtasan lamang, marahil ay panahon na para huminto at muling pag-isipan kung saan mo itinutuon ang iyong enerhiya. Naunawaan ito ni Hill ng napakalalim dahil naranasan niya mismo ang mga sukdulan. Dumaan siya sa mga panahon ng kasaganaan at mga panahong lubhang mahirap, ngunit nang ikonekta niya ang kanyang personal na misyon na turuan ang mundo ng mga prinsipyo ng tagumpay, ang kanyang buhay ay nagkaroon ng direksyon. Ang kaliwanagan na ito ang nagpanatili sa kanya na matatag sa harap ng mga pintas at hadlang. Hindi lamang ito tungkol sa pagyaman, kundi tungkol sa pagtupad sa isang misyon na mag-iwan ng isang pamana. At ito mismo ang kamalayang nagigising sa atin, isang halo ng paggalang at pagninilay sa sarili nating landas. Isipin ang mga kasalukuyang halimbawa, si Bill Gates, matapos bumuo ng isang imperyong bilyonaryo, ay inialay ang kanyang kayamanan sa paglutas ng mga pandaigdigang problema tulad ng sakit at kahirapan sa pamamagitan ng Gates Foundation. Maaari sana niyang itago ang bawat sentimo para lamang sa sarili, ngunit naunawaan niya na ang paglilingkod at pag-ambag ay nagpapalawak sa epekto ng kayamanan. Ito ang sikretong itinuturing ng marami na bawal, gamitin ang pera hindi lamang bilang simbolo ng kapangyarihan, kundi bilang instrumento ng pagbabago. Pinatutunayan din ng agham ang lakas ng layunin. Ipinakikita ng mga pananaliksik sa sikolohiya na ang mga taong nabubuhay na may pakiramdam ng misyon ay may mas mataas na antas ng kagalingan, mas hindi gaanong nagdurusa sa pagkabalisa, at nabubuhay pa nga ng mas matagal. Ang layunin ay gumagana tulad ng isang kumpas na gumagabay sa mga desisyon, nagpapanatili ng fokus, at nagbibigay ng katatagan sa harap ng mga hamon. Kung wala ito, ang daan ay tila walang hanggan at ang bawat pagkadapa ay tila isang pangwakas na pagkatalo. Gamit ito, ang bawat hadlang ay nagiging bahagi lamang ng proseso. Ngayon, isipin ang paglalapat ng aral na ito sa iyong araw-araw na buhay. Maaari kang magsimula ng maliit, magpasya na ang isang bahagi ng iyong oras o ng iyong pera ay iaalay sa isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong sarili. Maaaring ito ay pagtuturo ng isang kakayahan sa isang tao, pagsuporta sa isang proyektong panlipunan, o simpleng pagtulong sa mga taong nasa paligid mo na umunlad. Ang simpleng kilos na ito ay nagbabago sa paraan ng iyong pagtingin sa buhay, dahil hindi na lamang ito tungkol sa kung ano ang iyong kinikita, kundi tungkol sa kung ano ang iyong iniwang marka sa mundo. Sa huli, ang kayamanang nananatili ay hindi ang iyong inilalagay sa bangko, kundi ang iyong itinatayo sa puso ng mga taong naantig ng iyong layunin.
Ito ang kombinasyon ng kaliwanagan at kontribusyon na nagsasara sa ikot ng tagumpay, dahil ang pera na walang layunin ay papel lamang, ngunit ang pera na nakahanay sa misyon ay nagiging pamana. Mayroong isang tahimik na kapangyarihan na kumokontrol sa mga resulta ng halos lahat ng aspeto ng buhay, ang mental na disiplina. Sinabi ni Napoleon Hill na, ang disiplina sa sarili ay ang tulay sa pagitan ng mga hangarin at ng mga tagumpay nito, at ito ay napatunayan sa araw-araw na buhay ng milyon-milyong tao. Ilang beses mo na bang nagtakda ng mga layunin ng may pagkasabik, nanumpa na susundin mo ang isang dieta, mag-ipon ng pera, mag-aaral para sa isang pagsusulit, ngunit sumuko pagkaraan ng ilang araw? Sa pagitan ng pangako at ng pagsuko kung saan karamihan ay nawawala, at ito mismo ay kung saan ang mental na disiplina ay nagiging isang mahalagang bahagi. Kapag sinanay mo ang iyong isip na magsabing hindi sa mga bagay na sumisira sa iyo at sa mga bagay na naglalapit sa iyo sa iyong mga layunin, nagsisimula kang kontrolin ang iyong sariling buhay. Mukhang simple, ngunit isipin ang mga maliliit na tukso, ang pagbili ng hindi pinag-iisipan gamit ang credit card, ang pag-order ng fast food dahil ayaw mong magluto, ang serye na nakaka-addict sa iyo hanggang gabi at nagpapahuli sa iyo sa kinabukasan. Ang bawat pagpipiliang ito, gaano man kaliit, ay nagtatambak ng mga tipak ng bato na nagtatayo ng kastilyo ng iyong buhay o, sa kabaligtaran, nagtatayo ng mga pader ng iyong bilangguan. Ang katotohanan ay ang karamihan sa mga tao ay hindi alipin ng kakulangan ng mga oportunidad, kundi ng kakulangan ng disiplina. Naranasan ito ni Hill ng husto. Sa panahong sinusulat niya ang I-Think and Grow Rich, hinarap niya ang mga araw ng kakapusan, panlabas na presyon, at maging ang panloob na pag-aalinlangan. May mga sandali na maaari sana niyang iwanan ang proyekto, humanap ng mas ligtas na trabaho, at sumuko sa karaniwan. Ngunit ang kanyang disiplina, ang kakayahang manatiling matatag, sa pagsusulat araw-araw, sa pag-aaral, sa pag-organisa ng mga materyales, ang nagpahintulot sa aklat na iyon na maging isang katotohanan. At ang resulta ay hindi lamang personal, milyon-milyong tao sa buong mundo ang nagbago ng kanilang buhay dahil sa akdang iyon. Ang halimbawang ito ay nagbibigay ng pakiramdam ng paghanga at maging ng kakulangan sa ginhawa, magkakaroon kaya tayo ng gayunding disiplina kung tayo ay nasa kanyang lugar. Ang mental na disiplina ay hindi isang talento, ito ay isang ugali na nabubuo. Ipinakikita ng mga pananaliksik sa neuroscience na ang utak ng tao ay gumagana tulad ng isang kalamnan. Habang inuulit mo ang isang pag-ugali, mas pinalalakas nito ang mga neural circuit na ginagawang otomatiko ang pag-ugali na iyon. Ibig sabihin, habang mas nagsasagawa ka ng disiplina sa maliliit na bagay, mas madali itong ilalapat sa malalaking layunin. Isang pag-aaral sa Universidad ng Stanford ang nagsiwalat na ang mga taong may mas mataas na kakayahang mag-antala ng kasiyahan, ay may posibilidad na makamit ang higit na tagumpay sa pananalapi at propesyonal sa kanilang buhay. Ang sikat na eksperimento ng marshmallow, kung saan ang mga batang nagtitiis sa tuksong kumain ng candy kaagad ay may mas magagandang resulta sa akademiko at personal na mga taon pagkatapos, ay isang klasikong halimbawa kung paano direktang nakakaapekto ang disiplina sa hinaharap. Ngayon isipin ang paglalapat nito sa araw-araw. Kung magpapasya kang mag-ipon ng bahagi ng iyong sweldo, ang mental na disiplina ang pumipigil sa iyo na gumastos sa isang bagay na hindi kailangan para lang masiyahan sa isang pansamantalang kagustuhan. Kung magpapasya kang mag-aral ng isang oras sa isang araw, ang mental na disiplina ang magpapabukas sa iyo ng libro kahit napagod ka na. At kung magpapasya kang magnegosyo, ang mental na disiplina ang magpapanatili sa iyong pagtatrabaho kahit na walang naniniwala sa iyo. Ito ang linya na naghihiwalay sa mga nangangarap at sa mga nagtatagumpay. Ang hamon ay simple at makapangyarihan. Sa susunod na 21 araw, pumili ng isang maliit na ugali na gagawin mo araw-araw ng walang pagkukulang. Maaaring ito ay ang paggising sa isang oras, paglalakad ng 15 minuto, pagbabasa ng 10 pahina, o pag-impok ng kaunting pera. Ang mahalaga ay hindi ang laki ng ugali, kundi ang pagiging pare-pareho. Kung magagawa mong panatilihin ang disiplinang ito sa isang simpleng bagay, ang iyong isipan ay sasanayin upang suportahan ang mas malalaking layunin. Ito ang nakatagong sikreto ng mental na disiplina, hindi ito nakukuha ng sabay-sabay, ito ay nabubuo sa pamamagitan ng maliliit na tagumpay araw-araw. At kapag nadominar mo ang kapangyarihang ito, wala nang makakapigil sa iyo, dahil hindi ang mga pangyayari ang nagpapasya sa iyong kapalaran, kundi ang lakas na mayroon ka upang manatiling matatag sa mga bagay na iyong pinili para sa iyong sarili. Wala talagang nagbabago hanggat hindi mo kinokontrol ang iyong isipan.
Ang aktibong pananampalataya, layunin, disiplina, at pagpupursigi ay hindi mga magkakahiwalay na ideya, kundi mga mekanismo na magkakasama upang gawing katotohanan ang mga pangarap. Karamihan sa mga tao ay sumusuko dahil umaasa sila sa isang panlabas na himala, samantalang ang himala ay nangyayari sa loob natin, sa sandaling magpasya tayong maniwala, kumilos, at huwag tumigil. At dahil nakarating ka na rito, gamitin ang sigla na ito upang ipagpatuloy ang iyong paglalakbay. Ang susunod na video na lumalabas sa iyong screen ay magiging isa pang baitang sa hagdan ng pag-unlad, isang oportunidad para sa iyo na maging 1% na mas mahusay kaysa sa ngayon. Salamat sa iyong presensya at hinihintay kita sa susunod na video.